Masayang ibinalita sa kanya ng mama at papa niya na magkakaroon na siya ng kapatid. Dahil buntis na ang mama niya. Ang tagal din niyang hinintay na magkaroon ng kapatid. Kaya ngayon na buntis ang kanyang ina ay aalagaan niya ito, lalo na kapag lumabas na ang kapatid niya. Mabilis na lumipas ang mga buwan at naipanganak ng normal ng mama niya ang baby sister niyang si Claudette. Napaka-cute nitong bata at higit sa lahat ang puti-puti nito. Bagay na pinagtatakhan nila dahil wala namang maputi sa kanilang pamilya. Ang mama at papa niya ay parehong moreno at moreno, kaya nga sa mga magulang niya naman na ang kutis niya. Ngunit hindi na lamang nila yon pinansin. Inisip na lamang ng mama niyang marahil ay may napaglihian nito noon. Kaya naging maputi si Claudette. Mahal na mahal niya ang kapatid. Pagkagaling niya ng eskwela ay siya na ang nag-aalaga rito. Tuwan-tuwa pa nga ito kapag nilalaro niya. Ngunit isang madaling araw ay nagising ang mama niya dahil sa panaginip nito na hindi raw si Claudette ang kapatid niya. Lagi raw napapanaginipan ng kanyang mama yon. Ayaw sanang pansinin ng papa niya dahil panaginip lamang yon. Ngunit mapilit ang kanyang ina. Kaya pumayag ang kanyang ama na ipa-DNA test si Claudette. Kinakabahan silang lahat sa magiging resulta. Kaya todo dasal sila na sana ay totoo nga nilang kadugo si Claudette. Ngunit halos manlumo silang lahat nang mabasa ang resulta ng DNA test. Hindi nila kadugo si Claudette, na ang ibig sabihin ay hindi totoong anak ng mga magulang niya ang kinikilala niyang kapatid ngayon. Iyak ng iyak ang kanyang ina dahil sa natuklasan. Binalikan nila ang hospital kung saan ito nanganak. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang tunay niyang kapatid. Labis na nalungkot ang mga magulang niyang sa nangyaring kapabayaan ng hospital. Simula nang malaman niyang hindi niya tunay na kapatid si Claudette, ay nag-iba na ang pakikitungo niya rito. Kung dati-rati ay excited siyang umuwi para makita ito at laruin. Ngayon naman ay hindi niya na ito pinapansin. Naging matabang na rin ang pakikitungo ng mama niya kay Claudette. Tanging ang papa na lamang niya ang natitirang tao na nagmamahal sa kawawang bata. 18 years later. Sa halip na magarbong debo ang hiniling ng dalaga sa kanyang ama, ay pinili na lamang niya ang simpleng salo-salo. Bakit naman ayaw mo ng ingrandeng debo, anak? Nagtatakang tanong sa kanya ng papa niya. Kontento na po ako, papa, nakasama ko kayo. Pero sana sa birthday ko ay umuwi na si kuya at sana maging mabait na siya sa akin. Pakiramdam ko kasi, simula pagkabata ko ay malayo na ang loob niya sa akin. Kung ituring niya ako, parang hindi niya ako kapatid. Ganon din si mama. Kayo na lang po ang mabait sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay hindi ako miyembro ng pamilyang to. Malungkot niyang tugon sa kanyang ama. Anak, huwag ka mag-isip ng ganyan. Mahal ka ng Kuya Raven mo at ng mama mo. Okay, promise ko sa'yo, darating bukas ang kuya mo. Kaya huwag ka na malungkot pa, okay? Talaga, papa? Siyempre naman dahil gusto kong maging masaya ka sa kaarawan mo. Salamat, papa. Naiiyak niyang niyakap ang kanyang ama. Samantala, nagulat pa si Raven na mapagbuksan ng pintuan ng papa niya. Bukas na ang birthday ng kapatid mo at inaasahan niya na darating ka. Hindi ko siya kapatid at wala akong pakialam kung birthday man niya bukas. Matigas niyang tugon sa kanyang ama. Matalim siyang tinignan ng ama niya saka napabuntong hininga. Matagal na panahon na lumipas, Raven. Bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin matanggap na kapatid mo si Claudette? Simple lang pa. Dahil hindi ko naman talaga siya tunay na kapatid. Kasalanan niya kung bakit hindi natin nakasama ngayon ang tunay kong kapatid. Kilabutan ka nga, Raven. Katulad ng kapatid mo, ay biktima din si Claudette. Dahil hindi niya nakasama ang tunay niyang magulang. Maswerte lang siya dahil sa atin siya napunta. Yun ang nga masama pa. Paano kung napunta sa masamang taong kapatid ko? Tapos siya magaling na ampun nyo, ay nagbubuhay prinsesa sa atin. Ilang beses ko ba ipapaintindi sa'yo na wala ngang kasalanan si Claudette? At hindi siya nagbubuhay prinsesa sa atin? Pareho kayong dalawa ng mama mo. Ewan ba niya, pero kahit anong gawin niya ay hindi niya talaga magawang tanggapin bilang kapatid si Claudette. Para sa kanya ay kasalanan nito kung kaya't hindi nila nakasama ngayon ang tunay niyang kapatid. Yun ang dahilan kaya pinili na lamang niyang tumira ng kondo pagka-graduate niya ng college. Dahil ayaw niyang makasama sa isang bahay si Claudette. Mainit ang dugo niya rito, nitignan nga ito ay hindi niya magawa. Matagal-tagal na rin nang huli niya itong makita. Siguro mga 10 taong gulang pa lamang ito. At bukas ay ganap ng dalaga si Claudette, parang kailan lang ang bata pa nito. Naalala niya bigla ang tunay niyang kapatid. Ipinagdadasal niya
Na sana kung nasan man ito ngayon naroroon, sana maganda ang kalagayan nito. Sana ay mahal rin ito ng mga taong nakakuha sa kanya. Please, Raven, anak, umuwi ka bukas kahit bukas lang. Para naman maramdaman ni Claudette na mahal mo siya bilang kapatid mo. Pakiusap sa kanya ng ama niya. Wala na siya nagawa kundi ang pumayag na lamang. Tutal, isang beses lang naman ito magdidebo. At sinisiguro niyang hindi na yun mauulit pa. Okay, sige. Nayayamot niyang pagsang-ayon sa ama. Nang makaalis ang papa niya, ay pasalampak siya na upo sa upuan. Kinabukasan, pagbukas pa lamang ng mall, ay naroon na siya para bumili ng regalo kay Claudette. Labag man sa loob niyang regaluhan nito, ay no choice siya dahil baka magalit sa kanya ang kanyang papa. Nang nakabili na siya ng regalo, ay dumiretso na siya pauwi ng Cavite sa bahay nila. Wala man lang siyang maramdaman na excitement. Pagbaba pa lamang niya ng sasakyan, ay kagad siyang sinalubong ng mama niyang nakangiti. Sa wakas, iho, umuwi ka rin dito. Kung hindi lang naman sa pakiusap ni Papa, ay malabong umuwi ako dito. Dahil ayoko makita ang ampun niyo. Nakasimangot niyang tugon sa ina. Alam ko naman yon, anak. Dahil tulad mo ay malayo rin ang loob ko kay Claudette. Ngunit tama ang papa mo. Nandito na siya sa atin, kaya tanggapin na lamang natin siya bilang parte ng pamilyang ito. Don't tell me ma, tanggap mo na si Claudette bilang anak mo. Of course not. Pero kawawa naman ang bata. Kaya mas maganda sigurong pag-aralan na lamang natin siyang tanggapin bilang parte ng pamilyang to. I'm sorry ma, pero yun ang hindi ko gagawin kahit kailan. Pagkatapos nila mag-usap ng mama niya ay umakyat muna siya ng kwarto para magpalit ng damit at magpahinga. Ilang oras pa naman bago mag-lunch. Bago ang kwarto niya ay nadaanan muna niya ang kwarto ni Claudette. Nakabukas ang pinto nito. Sinilip niya kung anong ginagawa nito, ngunit wala ito roon. Curious siyang pumasok sa loob ng kwarto ni Claudette. Nasaan kaya ang babaeng yon? Bakit wala siya rito? Wika niya sa sarili. Lalabas na sana siya ng kwarto nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. At mula roon ay iluwa si Claudette na bagong ligo, nakatapis lamang ito ng tuwalya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Ang layo na nito sa dating Claudette na huli niyang nakita. Sa bagay, 10 taong gulang pa lamang nun si Claudette. At ngayon, dalagan-dalaga na ito at napakaganda nitong babae. Wala sa sariling hinagod niya ito ng tingin mula ulo hanggang talampakan. Napaka-perfect nito. Napaayos siya ng tingin nang tumikhim ito. Kuya? Thank you, dumating ka sa special na araw na to para sa akin. Nagulat na lamang siya nang patakbo siya nitong yakapin. Amoy na amoy niya ang mabango nitong shampoo na ginamit, maging ang mabangong sabon na nanunuot sa ilong niya. Pakiramdam niya, bigla siya napaso sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan na hindi niya may paliwanag kung bakit. Nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya ang dalaga ay nakangiti pa rin ito sa kanya. Lalabas na ako. Yun lamang ang tanging na isang tinig niya rito. Okay kuya. Malambing nitong tugon na parang kay sarap sa pandinig niya. Nang makapasok siya sa kwarto niya ay kagad siyang nahiga ng kama. At muling naalala ang tagpo nangyari sa pagitan nila ni Claudette. Nagtataka siya sa kanyang sarili kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya kanina sa peking kapatid, lalo na nang yakapin siya nito. Nakatulugan na lamang niya ang isiping yon. Naalimpungatan pa siya nang makarinig na mahinang katok sa pintuan. Nang buksan niya ay ang mama pala niya ang kumakatok. Bumaba ka na anak, kakain na tayo ng lunch. Okay ma, maliligo lang ako saglit. Kaagad siyang naligo, pagkatapos ay bumaba na siya. Nasa hagdanan pa lamang ay nakita niya kaagad si Claudette na nakaupo sa tabi ng papa niya. Lumitaw ang angkin nitong ganda sa suot nitong pink na bestida habang nakalugay ang mahaba nitong buhok. Tahimik lamang sila habang kumakain dahil yun ang gusto ng mga magulang niya para igalang ang hapagkainan. Nang matapos kumain ay nagtungo sila ng sala. Nagulat pa siya nang tumabi sa kanya si Claudette sabay yakap. Alam mo Kuya Raven, ito pinakamasaya kong birthday. Dahil umuwi ka, salamat. Sa gulat niya ay pinugbog siya nito ng halik sa pisngi. Hindi siya nakapag-react sa ginawa nito. Okay na, Claudette, tama na, wag mo na akong halikan. Puro laway na mukha ko. Reklamo niya sa dalaga. Natatawa naman itong bumitiw sa kanya. Sorry kuya, masaya lang talaga ako eh. Ito na yata ang pinaka-the best kong birthday ever. Bakit naman? Siyempre dahil umuwi ka at masasabi ko na mahal mo talaga ako, na hindi mo rin ako kayang tiisin. Wala sa sariling tumango na lamang siya sa dalaga, saka iniabot rito ang regalo niya.
Tuwan-tuwa nitong tinanggap at binuksan ang regalo. Nang makita nito ang laman ng maliit na box ay nagniningning ang mga matang tumingin sa kanya. Salamat dito Kuya Raven. Alam mo ba na ito ang gustong-gusto kong necklace? Ha? Oo kuya, kaya maraming salamat. Pwede ba na ikaw na magsuot sa akin ito? Tumango na lamang siya dahil wala naman siyang maupuhap na sasabihin rito. Naupo ang dalaga sa tabi niya at hinawi nito ang mahabang buhok para maisuot niya rito ang kwintas. Pakiramdam niya ay nanuyot ang lalamunan niya nang mapatingin siya sa batok ng dalaga. Hindi niya may paliwanag ang kakaibang nararamdaman na ngayon pa lamang niya naramdaman sa tanang buhay niya. Wala sa sariling pasimple niyang hinawakan ang batok ng dalaga at dinama. Nakaramdam siya ng kakaibang init na hindi niya may paliwanag na nabubuhay sa kanyang katawan. Pabulong siyang napamura sa sarili. Upang makaiwas kay Claudette ay kaagad siya nagpaalam na aakyat na sa kwarto para magpahinga dahil hindi niya nagugustuhan ang nararamdamang kakaiba sa katawan niya. Hindi niya namalaya na nakatulog pala siya. Nang tignan niya ang orasan ay pasado 10:00 na ng gabi. Napagpasyahan niyang bumaba para mag-swimming dahil medyo maalinsangan ng panahon. Nagulat pa siya nang makita lumalangoy si Claudette. Napalunok pa siya nang biglang maaninag ang maganda nitong katawan sa tubig. Shit, ano ba nangyayari sa akin? Kanino pa ako Bulyaw niya sa sarili. Tatalikod na sana siya nang biglang magsalita si Claudette at sa paglingon niya ay nasa likuran na pala niya ang dalaga. Mabilis na natawid ng dalaga ang maliit nilang pagitan at ngayon ay nasa harapan niya na mismo ito. Hindi niya maiwasan na mapalunok nang mapagmasdan ng malapitan ang maganda nitong katawan. Maliligo ka ba kuya? Untag nito sa kanya. Sana, pero nagbago na ang isip ko. Tipid niyang tugon sa dalaga. Bakit naman? Ang sarap kaya ng tubig. Halika kuya, samahan mo ako lumangoy. Wika nito sabay hila sa kanya, dahilan para sabay silang tumalon sa tubig. O diba, masarap ang tubig? Wika nito habang lumalangoy, habang siya ay nakatayo pa rin sa gitna. Lapag man sa kaloobang makasama ang dalaga sa pool, ay wala na siya nagawa pa dahil naroon na siya. Nauna na siyang umahon, ngunit mabilis siyang sinundan ni Claudette sa paglalakad. Hindi ka ba masaya na makasabay ako sa pagligo sa pool, kuya? Malungkot na tanong ng dalaga sa kanya. Hindi. At pwede ba, Claudette? Stop calling me kuya, naalibadbaran ako. Singhal niya sa dalaga. Bakit naman? Di ba magkapatid tayo? Ang akala ko pa naman ay okay na tayong dalawa dahil umuwi ka na rito. Yun pala ay hindi pa rin. Kahit kailan ay hindi tayo magiging okay. Yan ang itanim mo dyan sa isipan mo. Mabilis niya itong tinalikuran at dire-diretsong pumasok ng kabahayan. Nang makarating ng kwarto, ay inis niyang binalibag ang pinto at sinuntok ang pader. Nang kumalma na siya ay saka lamang siya nagtungo ng banyo para maligo. Nang gabing yon ay naging mailap ang antok sa kanya. Dahil mukha lamang ni Claudette ang nakikita niya. Ano ba nangyayari sa akin? Nahihilamos na lamang niya ang dalawang kamay sa sariling muka. Kinabukasan, tanghali na siya nagising. Dahil halos mag-uumaga na rin nang dalawin siya ng antok. Pagkababa niya ng sala ay kagad niya natanaw si Claudette na may kausap na lalaki sa garden habang naririnig niya na nagtatawanan ng dalawa. Tinawag niya si Manang Eva para tanungin kung sino ang bisita ni Claudette. Sino ba ang bisita ni Claudette ng ganito kaaga? Si Sir Ivan po, manliligaw po ni Ma'am Claudette. Saka hindi na po maaga sir dahil 11:00 na po ng tanghali. Tugon nito sa kanya. Manliligaw ni Claudette ang lalaking yan? Yes po sir, alam niyo po ba na gustong-gusto ng papa mo yang si Sir Ivan? Dahil bukod po sa galing ito sa mayamang pamilya, ay matagal na din po nanliligaw sa kapatid niyo. Mahaba nitong kwento sa kanya. Dali-dali siya nagtungo ng garden kung saan naroroon sina Claudette. Nagulat pa ang dalawa nang bigla na lamang siyang sumulpot sa harapan ng mga ito. Good morning kuya. Kagad nabati sa kanya ni Claudette. Sa halip na tugunin niya ang pagbati ng dalaga ay ang lalaki ang hinarap niya. Balita ko, nililigawan mo raw si Claudette. Totoo ba? Opo sir. Magalang nitong sagot sa kanya. Simula ngayon, itigil mo na ang paliligaw mo kay Claudette dahil hindi kita gusto para sa kanya. Pero sir, mahal ko po ang kapatid ninyo at nakahanda ako maghintay kahit gaano pa katagal hanggang sa mag-ready na siya. Narinig mo ang sinabi ko, di ba? Ang sabi ko, tigilan mo na ang paliligaw kay Claudette dahil hindi kita gusto para sa kanya. Pero sir, hindi niya na pinatapos pa ang lalaki sa sasabihin nito dahil si Claudette naman ang binalingan niya. Pumasok ka na sa loob ng bahay, Claudette. Pero kuya, nag-uusap pa kami ni Ivan. Reklamo nito sa kanya.
Wala akong pakialam kung nag-uusap pa kayo. Ang utos ko ang sundin mo kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Walang nagawa ang dalaga kundi ang sundin ang utos niya. Nang maiwan sila ng lalaki na nangangalang Ivan ay muli niya itong kinausap. Simula ngayon ayoko na babalitaan na nilalapitan mo si Claudette. Maliwanag ba? Pero sir, mahal ko po ang kapatid mo. At nakahanda ako maghintay sa kanya kung kailan niya ako sasagutin. Wala akong pakialam kung mahal mo si Claudette. Ang point ko dito, hindi kita gusto para sa kapatid ko. Layuan mo na siya dahil hindi ko ibagay. Pagkasabi niya sa mga katagang yon ay kagad niyang tinalikdan ang lalaki. Pagkapasok niya ng sala ay nakita niya si Claudette na nakaupo sa sofa habang masamang nakatingin sa kanya. Bakit ka naman ganyan, kuya? Wala namang masamang ginagawa sa'yo si Ivan ah. Saka para sabihin ko sa'yo, nagpaalam naman siya kay Papa na liligawan niya ako. Maktol nito sa kanya. Wala akong pakialam kung nagpaalam siya kay Papa. Basta ayoko siya para sa'yo, tapos ang usapan. Bakit ba ganyan ka sa akin? Hindi mo na nga ako tinuturing na kapatid, tapos ilalayo mo pa ako sa taong totoo nagmamahal sa akin. Napaka-unfair mo, Kuya Raven. Unfair na kung unfair. Pero para sa itong ginagawa ko, at masyado ka pang bata para makipagrelasyon. Sa halip na paglalandi ang inaatupag mo, bakit kaya hindi ka nalang mag-aral ng mabuti para naman matuwa kami sa'yo? Ano nangyayari dito? Bakit kayo nagtatalo? Tanong ng papa nila nakakarating lamang. Paano pa? Itong magaling mong anak ay nagpapaligaw na pala. Ah, yun ba? Walang problema yon dahil nagpaalam naman sa akin si Ivan. Isa pa, kilala ko ang mga magulang nun. Kaya ligtas ang kapatid mo sa kanya. Basta, hindi ko siya gusto para kay Claudette. Matigas niyang tugon sa ama. Padabog siyang bumalik ng kwarto. Hindi niya nagustuhan ang nakitang pakikipagmabutihan ni Claudette sa Ivan na yon. Dahil sa nangyari ay napagpasyahan niyang muling tumira sa bahay nila. Nalabis na kinagulat ng mga magulang niya. Sa totoo lang ay hindi rin niya alam kung bakit biglaan niyang naisipang bumalik ng bahay nila. Gayong masaya na siya na mag-isa sa kondo niya. Samantala, natutuwa na naiinis si Claudette sa pagbabalik ng Kuya Raven niya dahil matagal din ito nanirahan na mag-isa sa kondo nito. Ngunit ang kinakainis niya rito ay tila naging masyado ito mahigpit sa kanya. Ito na din ang nag-volunteer na maghahatid sa kanya sa eskwelahan para raw siguradong walang lalaki na aaligid sa kanya. Mas malala pa ito sa papa nila dahil sobrang higpit nito. Bagay na kinakainisan niya dahil nasasakal siya sa kahigpitan nito. Isang araw, nang ihatid niya ito sa eskwelahan ay lakas loob niya itong kinausap. Kuya, wag mo na akong susunduin mamaya kasi malilate ako ng uwi. Bakit? May pupuntahan ka ba pagkatapos ng klase mo? Oo kuya, may project kasi kaming gagawin sa bahay nila Carol, kaming buong team. May lalaki ba sa team nyo? Wala kuya, halos mga babae kami. Good. I-text mo sa akin ng exact location at susunduin kita mamaya pagkatapos niyang gumawa ng project. Kahit hindi na kuya, ihahatid naman ako ni Carol. No, pag sinabi ko susunduin kita, susunduin kita. Huwag matigas ang ulo. Wala na nagawa pa ang dalaga kundi ang pumayag na lamang. Pagpatak nga ng alas 9 ng gabi ay sinundo niya si Claudette sa bahay ng kaklase nito. Ngunit hindi niya nagustuhan ang naabutan tagpo. Nang makasakay ang dalaga ay kagad niya itong kinompronta. Ang akala ko ba'y wala kayong kasamang lalaki sa team niyo? Wala nga. Anong wala? Sino yung kausap mo? Si Anton, kuya ni Carol. Teka nga muna, bakit ba nagagalit ka na naman ha, kuya? Paano hindi ako magagalit? Sinuway mo ang mga gusto ko. Hindi kita sinuway, kuya. Lahat ng gusto mo sinusunod ko kahit na nasasakal na ako. Daig mo pa nga si Papa kung paghigpitan ako. Dahil bata ka pa at para sa itong ginagawa ko. Ewan ko sa'yo, hindi talaga kita maintindihan. Napansin niya ang mga luha nitong nag-uumpisa ng tumulo. Sa taranta niya ay inihinto niya ang kotse at hinarap ang dalaga. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang isa niyang kamay. Sorry, kung pakiramdam mo nasasakal kita. Bakit ka ba kasi ganyan sa akin, kuya? Mula pagkabata ko ay hindi ko maramdaman na mahal mo ako dahil ang layo-layo ng loob mo sa akin. Bakit, kuya? Ayaw mo ba akong maging kapatid? Oo, Claudette. Ayaw kita maging kapatid. Dahil mahal kita. Pag-amin niya sa dalaga, wala na siyang sinayang na sandali, mabilis niyang inangkin ang mga labi nito na matagal niyang gustong halikan. Samantala, nanlalaki ang mga mata ni Claudette nang bigla na lamang siyang halikan ng Kuya Raven niya. Malakas niya itong naitulak, dahilan para mauntog ito sa pintuan ng kotse. Bakit mo ko hinalikan? Kapatid mo ako, kuya. Umiiyak niyang tanong sa Kuya Raven niya. Hindi kita kapatid. Hindi tayo magkapatid, Claudette.
Naguguluhan niyang tinignan ang Kuya Raven niya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Grabe ka kuya, ang sama mo. Alam ko naman na hindi mo ako tinuturing na kapatid. Pero sana naman huwag mo sabihin sa akin na hindi mo ako totoong kapatid. Dahil insulto yon para sa akin. Okay lang sa akin kahit hindi mo ako tanggapin. Pero yung bastusin mo ako, yun ang pinakamasakit. I'm sorry Claudette, nagawa ko lamang yun dahil mahal kita, gusto kita. Yun ang dahilan kung bakit hindi kita matanggap bilang kapatid ko. Nung una ay hindi ko alam kung bakit ayoko sa'yo. Na kahit anong gawin ko ay hindi kita matanggap bilang kapatid ko. Ngayon ko lamang nalaman na gusto pala kita, Claudette. Sa tuwing may kausap ka lalaki ay nagsiselos ako. Dahil gusto ko ako lang ang kakausapin mo. Hindi siya makapaniwala sa nalaman na ang tinuturing niyang pamilya ay hindi niya pala totoong kadugo. Kung hindi niyo ako totoong kadugo, sino ang mga magulang ko? Hindi namin alam, pero malakas ang kutob namin na nagkapalit kayo ng kapatid ko. Akmang hahawakan sana siya ng Kuya Raven niya, ngunit mabilis siyang umiwas rito. Umuwi na tayo, gusto ko na magpahinga. Malungkot niyang wika sa binata. Pagdating nila sa bahay ay umakyat kaagad siya ng kwarto. Hindi pa man niya naisasara ang pinto ay tumulo na kaagad ang masagana niyang mga luha. Labi siya nasaktan sa natuklasan na ang pamilyang kasama niya ay hindi pala niya totoong pamilya. Kaya pala hindi niya maramdaman na mahal siya ng mama niya. Dahil hindi naman pala siya tunay na anak, sambit lamang siya sa pamilya Bermudez. Magdamag siyang umiyak ng umiyak hanggang sa wala na mga luhang gustong pumatak sa mga mata niya. Kinabukasan ay masinsinan niyang kinausap ang mama at papa niya para ipabatid sa mag-asawa na alam na niya ang totoo. Nagulat pa ang mag-asawa sa sinabi niya. Halatang hindi niya inaasahan ang mga ito na malalaman niya ang tunay niyang pagkatao. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan, anak? Galit na wika ng papa niya. Hindi na po mahalaga, papa, kung paano ko po nalaman ng tungkol sa tunay kong pagkatao. Mahal ka namin ng mama mo at tunay na anak ang turing namin sa'yo. Galing ka man sa amin o hindi, para sa amin, anak ka namin. Tama ang papa mo, Claudette, mahal ka namin. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo. Pero itong tatandaan mo, ha? Mahal na mahal kita dahil anak kita. Umiiyak siyang niyakap ng mag-asawa at para sa kanya ay sapat ng dahilan yon para manatili siya sa bahay ng mga Bermudez. Simula nun ay pilit niyang winaglit sa kanyang isipan na ibang tao siya sa pamilyang yon. Naging mailap na rin siya kay Raven simula nang halikan siya nito. Todo pag-iwas ang ginagawa niya rito dahil hindi niya alam kung paano ito haharapin pagkatapos siya nitong halikan. Kinagabihan, nagulat na lamang siya paglabas niya ng banyo nang makita nakaupo sa kama si Raven. Bakit nandito ka? Paano ka nakapasok dito? Nagtataka niyang tanong sa binata. Kapag gusto ay maraming paraan. Bakit mo ko iniiwasan? Dahil ba sa nangyari? Oo, dahil mali ang ginawa mo, Kuya Raven. Paano naging mali? Dahil alam ng maraming tao na magkapatid tayong dalawa at kasalanan sa Diyos ang ginawa mo. Hindi kita kapatid dahil hindi kita kadugo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, Claudette. Basta ang alam ko ay mahal kita at ipaglalaban ko yon. Walang pag-aalinlangan na tinawid niya ang maliit nilang pagitan ng dalaga. Kinuha niya ang isa nitong kamay at dinala sa dibdib niya. Nararamdaman mo na ba, Claudette? Kung gaano kalakas ang tibok ng puso ko sa tuwing malapit ka sa akin? Mahal kita at walang masama kung mamahalin mo rin ako. Dahil hindi naman tayo totoong magkapatid. Madamdamin niyang wika sa dalaga. Pero kuya, mali pa rin dahil... Naputo lang na isa na niyang sabihin nang bigla na lamang siyang halikan ng Kuya Raven niya sa mga labi. Mapusok ang mga halik na yon at hindi niya kayang labanan dahil unti-unti na rin siya nadadarang sa mga halik nito. Kapwa pa sila hinihingal na dalawa na maghiwalay ang kanilang mga labi. Naramdaman ko, Claudette, nang tinugon mo ang mga halik ko na mahal mo rin ako. Mali ka nang iniisip, kuya. Please, lumabas ka na dito, kuya. Baka may makakita sa'yo dito. Hindi, Claudette. Hindi ako lalabas dito hanggat di mo sa akin inaamin na mahal mo rin ako. Natigilan ng dalaga sa winikan yun ng binata. Tama na, kuya. Dahil walang patutunguhan ng pagmamahal na sinasabi mo. Dahil pinanganak ako para maging kapatid mo. Hindi, Claudette. Pinanganak ka dahil para ka sa akin. Kaya ka nga napunta dito sa amin, di ba? Dahil tayo ang tadhana para sa isa't isa. Natigilan ng dalaga sa winikang yun ng binata. Sa bagay, may point nga naman talaga ito. Pero mali pa rin na magmahalan silang dalawa. Hindi naman nagtagal ay lumabas na rin ito sa kanyang kwarto. Naiwan siyang naiiling na lamang. Samantala, kinabukasan ay hindi nila nakasabay sa almusal si Raven. Bagay na pabor sa dalaga.
Nang matapos silang kumain ay bumalik ulit siya sa kwarto niya. Nang mapadaan siya sa saradong pintuan ni Raven. Asan kaya siya? Bakit hindi siya sumabay sa pagkain namin? Tanong niya sa sarili. Hahakbang na sana siya patungo sa kwarto niya nang marinig niya nag-uusap ang kanilang mga magulang sa kabilang kwarto. Ano? Ipapakasal natin ang mga bata? Narinig niyang tanong ng mama niya sa kanyang papa. Oo, dahil tumatanda na yan si Raven. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nag-aasawa. At matagal na nating alam na malaki ang pagkakagusto ni Melanie kay Raven. Tugon naman ng papa niya. Nandoon na tayo, Calixto. Pero pag-aasawa itong pinag-uusapan natin na dapat ay si Raven ang pipili ng babaeng pakakasalan niya. Ang tanong ko sa'yo, Susana, may napili na ba ang anak mo? Di ba wala? Dahil hanggang ngayon ay single pa rin. Baka naman kasi hindi niya pa natatagpuan ng babaeng para sa kanya, kaya ganon. Kalokohan. Alam mo, Susana, kung minsan gusto ko nang isipin na bakla ang anak natin, kaya masyadong mailap sa mga babae. Calixto naman, ang bibig mo, baka may makarinig sa'yo. Narinig niya ang pagsuway ng mama niya sa papa niya. Bago pa siya maabutan ng mga ito na nakikinig siya sa usapan, ay dali-dali siyang pumasok sa kwarto niya. Simula nang marinig niya ang usapan ng mga magulang nila sa planong ipakasal ang Kuya Raven niya, ay hindi na siya mapakali. Hindi niya alam kung bakit, pero may parte ng pagkatao niya ang tumututol sa bagay na yon. Samantala, nang sabihin ng mama at papa niya ang plano nitong ipagkasundo siya kay Melanie, ay kagad itong umalma. Bakit naman, Raven? Maganda at galing sa may kayang pamilya si Melanie. Hindi ko siya gusto, pa. Mariin niyang tugon sa papa niya. At anong gusto mo? Ang magpakaburo sa pagkabinata? Hindi sa ganon, pa. Ang sa akin lang ay hayaan niyo sana akong pumili ng babaeng pakakasalan ko. Hindi yung ganito dahil buhay ko to. Okay, fine. Sige, bibigyan kita ng 2 buwan para maiharap mo sa amin ang babaeng pakakasalan mo. Pero sa oras na wala kang maiharap sa amin, pagdating ng 2 buwan ay pasensyahan na lamang tayo, Raven. Dahil mapipilitan kami ipakasal ka kay Melanie at yun ang masusunod. Naiwan sa sala na nagpupuyos sa galit ang binatang si Raven. Sa labis niyang inis ay niyaya niyang uminom sa bar ang kaibigang si Arnold. Ano? Gusto ng mga magulang mong ipakasal ka kay Melanie? Oo, at hindi ako papayag. Dahil buhay ko to at ako lamang ang masusunod. So paano yan? Sino naman ang babaeng iharap mo sa kanila? May babae na akong mahal. Umahanap lang ako ng pagkakataon para ipakilala siya sa kanila. Kung gano'n naman pala, di ipakilala mo na itong babaeng sinasabi mo para hindi ka nakulitin ng mga magulang mo. Nilagok muna niya ang basong may lamang alak bago sinagot ang kaibigan. Malapit na at di akong magugulat sila sa oras na malaman nila kung sino ang babaeng minamahal ko. Madaling araw na siya nakauwi ng bahay dahil napasarap ang kanilang inuman ni Arnold. Sa halip na sa kwarto niya pumasok, ay sa kwarto ni Claudette siya dinala ng mga paa niya. Mahimbing na ito natutulog habang yakap ang isang unan. Naupo siya sa gilid ng kama nito at pinagmasdan ang maamo nitong muka. Mahal na mahal kita, Claudette. At ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Hinaplos niya ang maamo nitong muka dahilan para magising ang dalaga. Nagulat pa ito nang makita siya. Kuya, anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Namiss kita, Claudette. Hindi mo ba ako namiss? Kuya, lasing ka. Ang mabuti pa ihahatid na kita sa kwarto mo. Babangon sana ang dalaga nang pigilan siya ng binata. Gusto kitang makatabi sa pagtulog ko. Gusto ko yung paramdam sa'yo kung gaano kita kamahal, Claudette. Ano ba sinasabi mo, kuya? Hindi kita maintindihan. Alin ang hindi mo maintindihan, Claudette? Na mahal kita? Na gusto kita? Pareho, kuya. Dahil maling-mali itong inaakto mo. Walang mali dahil nagmamahal ako at alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Sorry kuya, pero hindi tayo pareho ng nararamdaman dahil hindi kita mahal. Dahil sa kalasingan ay basta na lamang niyang hinila palapit sa kanya ang dalaga at kaagad na inangkin ang mga labi nito. Pinilit nitong makawala sa kanya, ngunit sadyang malakas siya rito dahil mas lalo niya itong isiniksik sa katawan niya. Kapwa pa sila hinihingal na dalawa na maghiwalay ang mga labi nila. Aminin mo na kasi sa akin na mahal mo rin ako. Huwag na natin pahirapan pa ang sarili natin. Wala akong aaminin sa'yo, kuya. Dahil hindi kita mahal. Sa inis niya sa dalaga ay muli niyang inangkin ang mga labi nito. At sa pagkakataong yon, mas mapusok at mas mapaghanap. Dahil sa kalasingan ay mas agresibo siyang maangkin ang dalaga. Hinihintay niyang pigilan siya nito, ngunit wala itong ginawa. Bagkus tinutugon pa nito ang mga yakap at halik niya. Sapat ng dahilan yon para mapatunayan niyang mahal siya ni Claudette.
Sa bilis ng pangyayari ay sabay pa silang nabuwal sa malambot na kama habang nakaibabaw siya sa katawan ng dalaga. Malaya niya nahubad ang mga saplot ng dalaga hanggang sa wala nang matira sa katawan nito. Napalunok pa siya nang masilayan ng kabuuan ng dalaga. Pakiramdam niya, mas lalo siya nadarang na maangkin ito. Mahal kita, Claudette. Nakahanda akong ipaglaban ang pag-ibig ko sa'yo. Natatakot ako, kuya. Paano kung hindi pumayag ang mama at papa? Anong gagawin natin? Wala silang magagawa. Basta mahal natin ang isa't isa. Ipaglalabang kita, pangako ko yun sa'yo. Salamat, kuya. Muli niyang pinaliguan ng halik ang katawan ng dalaga bago niya ito tuluyang inangkin. Nakatulog sila na magkayakap at may ngiti sa mga labi. Simula ng gabi may nangyari sa kanilang dalawa ng dalaga, ay madalas na sila lumabas at mag-date. Bagay na hindi naman binigyang mali siya ng kanilang mga magulang. Halos sa kwarto na rin ni Claudette natutulog si Raven at gabi-gabing may nangyayari sa kanila. Naging masaya ang kanilang relasyon sa nakalipas na 2 linggo. Isang gabi habang magkatabi sila nakahiga ay napag-usapan nilang dalawa na ipagtatapat na nila sa mga magulang ang relasyon nilang dalawa. Natatakot ako sa magiging reaksyon nila. Paano kung hindi sila pumayag at tutulan nila ang pagmamahalan natin? Nangangambang wika ng dalaga. Hindi mo kailangang kabahan. Ako ang bahala sa'yo. Hanggat mahal natin ang isa't isa ay malalampasan natin ang pagsubok na darating sa atin. Dahil sa mga sinabi ni Raven ay lumakas ang loob ng dalaga. Kinabukasan, sabay nilang nilapitan ang mga magulang na nagkakape sa garden. Tumikim ng 3 beses si Raven bago nagsalita. Ma, pa, nandito ako ngayon sa inyong harapan para formal na ipakilala sa inyong babaeng iniibig ko at ang pakakasalan ko. Nagpalingalinga pa ang mag-asawa na waring hinahanap ang babaeng sinasabi ni Raven. Kung ganon, nasaan siya, anak? Ang mama niya na ang naunang nagsalita. Hinawakan niya ang kamay ni Claudette saka muling nagsalita. Si Claudette po ang babaeng sinasabi ko sa inyo. Matapang niyang sagot sa mama niya. Sabay pa napatayo ang mag-asawa at masama siyang tinignan ng mga ito. Anong kalokohan nito, Raven? Bulyaw na tugon sa kanya ng papa niya. Hindi to kalokohan pa. Dahil ito ang totoo. Mahal ko po si Claudette. Nagmamahalan kaming dalawa at hindi niyo kami pwedeng pigilan. Uminahon nga muna kayong dalawa. Sawi sa kanila ng mama niya. Makinig ka, Raven. Hindi pwede maging kayo ni Claudette. Dahil magkapatid kayong dalawa, ano na lang sasabihin ng mga taong nakakakilala sa atin? Tama ang papa mo, Raven. Kung mahal mo kami, ay hindi mo kami bibigyan ng kahihiyan. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Nagmamahalan kaming dalawa ni Claudette at yun ang mahalaga. Ginagawa mo ba to, Raven? Para hindi ka makasal kay Melanie? Kaya pati kapatid mo ay ginagamit mo dyan sa kalokohan mo? Mahinahon tanong sa kanya ng papa niya. Samantala, naiiyak na lamang si Claudette habang nakahawak sa kamay ni Raven. Yun ang kinakatakot niya, ang hadlangan ng mga magulang nila ang kanilang pagmamahalan. Binalingan siya ng tingin ng papa niya at base sa tingin nito ay nakikiusap ito sa kanya na tama na ang kabaliwang yon. Dahil hindi niya nakayanan ang tingin yon, kaya patakbo na lamang siyang bumalik ng kwarto niya. Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok ng kwarto nang may humawak sa isa niyang kamay. Nalingunin niya ito ay ang mama niya ito. Magsabi ka sa akin ng totoo, Claudette. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon ng kuya mo? Mahinahon nitong tanong sa kanya. Kamakailan lang po, mama. Pag-amin niya rito. Bakit ba kayo umabot sa ganito sitwasyon? Magkapatid kayong dalawa at mali na magkaroon kayo ng relasyon dahil kasalanan niyo sa Diyos. Ma, hindi po kami totoo magkapatid ni kuya. Dahil sabit lamang po ako sa pamilyang to. Mahal po namin ang isa't isa, kaya sana po hayaan niyo na lamang po kami. Maging masaya na lamang po kayo para sa amin. Sa gulat niya ay isang malakas na sampal ang natanggap niya galing sa ginang. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan? Una pa lang ay hindi na talaga kita gusto sa pamilyang to. Pero para sa papa mo, ay pinilit kong tanggapin ka at mahalin ka. Tapos ito pa yung gaganti mo sa amin? Wala kang utang na loob. Kung alam ko lang na magiging problema ka sa pamilyang to, sana pala ay dinala ka na lang namin sa bahay ampunan. Labi siya nasaktan sa winikang yun ng mama niya. Alam naman niyang una pa lang ay ayaw talaga nito sa kanya. Ngunit habang lumalaki siya, ay unti-unti nagbabago ang pakikitungo nito sa kanya, bagay na kinutuwa niya. Layon mo ang anak ko, Claudette, kung ayaw mong palayasin kita sa bahay na to. Hindi siya nakakibo sa huling sinabi ng mama niya at alam niyang hindi ito nagbibiro. Ngunit sa halip na sundin nila ang mga magulang ay nagpatuloy ang kanilang relasyon ni Raven. Hanggang isang araw ay nahuli sila ng mama nila na magkatabing natutulog sa iisang kama.
Sinugod siya nito at walang awang pinagsasampal hanggang sa mapagod ito. Kaagad namang inawat ni Raven ang mama nito at niyakap siya ng mahigpit. Lumayas ka sa pamamahay na to! Wala kang utang na loob! Bulyong nito sa kanya. Hindi aalis dito si Claudette dahil dito lang siya. Mariing pagtutol ni Raven sa gusto ng mama nito. Aalis siya dito dahil kahihiyan lamang dinala niya sa pamilyang to. Kung paalisin niyo si Claudette, sasama ako sa kanya. Nahihibang ka na ba, Raven? Ipagpapali mo kami sa babaeng yan? Hindi lang siya basta-basta babae, mama. Dahil mahal ko siya. At oo, nakahanda akong iwan kayo, makasama ko lamang si Claudette. Eh di sumama ka. Pero itong tatandaan mo, sa oras na lumabas ka ng bahay na to, ay wala ka ng mga magulang. Nang iwan sila ng mama nila, ay kagad nilang inimpake ang mga gamit nila. Huwag ka na sumama, Raven. Hayaan mo na lang ako. Ayokong tuluyan sila magalit sa'yo na dahil lamang sa akin. Wala na akong pakialam pa sa galit nila. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ikaw, ang makasama ka. Pero Raven, wala nang pero-pero, Claudette. Aalis na tayo sa bahay na to, lalayo tayo sa kanila. Nang araw ngang yon ay umalis sila sa kanilang bahay at lumipat sa kondo niya. Samantala, galit na galit ang mag-asawang Calixto at Susana sa ginawang pagsaway sa kanila ni Raven. Ang hindi nila matanggap ay mas pinili nito si Claudette kaysa sa kanilang mga magulang nito. Kasalanan mo to, Calixto. Kung pumayag ka lang sana noon na gusto ko nang dalhin si Claudette sa bahay ampunan, ay hindi sana aabot sa ganito. Huwag mo ako sisihin dahil hindi ko naman alam na magkakagustuhan ng mga bata. Saka bakit pa natin sila kailangan pigilan, eh hindi ka nakikinig. Mabibilad tayo sa kahihiyan. Ano na lang sasabihin nila sa atin? Na wala tayong kwentang magulang? Dahil hinayaan natin magkagustuhan ng mga anak natin? Eh ano naman, hindi naman talaga sila totoong magkapatid. Maganda nga yun, kilala na natin ang magiging asawa ng anak natin. Nasasabi mo lang yan dahil mahal na mahal mo yung ampun mo. Oo, dahil totoong anak ang turing ko kay Claudette. Tinignan siya ng masama ni Susana bago patabog na iniwan sa living room. Samantala, makalipas ang 1 linggo ay nagpakasal sina Raven at Claudette sa West. Tanging ang kaibigan lamang niyang si Arnold ang naging saksi ng kanilang pagpapakasal. Nang malaman ito ng mga magulang nila, ay kaagad siyang pinuntahan ng mama niya sa opisina. Ma, kung nandito ka para pagalitan ako, wala na kayong magagawa pa dahil kasal na kaming dalawa ni Claudette. At kahit anong gawin niyo, ay hindi niyo na kami mapaghihiwalay pa. Talaga nabubulag ka na sa pagmamahal mo sa babaeng yon? Mahal namin ni Claudette ang isa't isa, kaya bakit niyo kami kailangan hadlangan? Dahil mali. Please, Raven, itigil mo na tong kahibangan mo. Habang maaga pa ako na nakikiusap sa'yo. I'm sorry ma, pero buo na ang desisyon ko. Mahal ko si Claudette at siya ang nagpapasaya sa akin. Kung mahal niyo talaga ako bilang anak niyo, ay magiging masaya kayo sa desisyon ko. Padabog siyang tinalikuran ng mama niya na ikinabuntong hininga na lamang niya. Naging masaya ang pagsasama nila ni Claudette at itinuloy pa rin nito ang pag-aaral kahit na mag-asawa na sila. Hindi na rin sila ginambala ng mga magulang nila na labis niyang pinagpapasalamat dahil hindi niya na kailangan makipagdebate pa sa mga ito. Isang hapon, pauwi na sana si Claudette nang mapansin niya may babaeng natutulog sa likod ng sasakyan niya. Kinakabahan siyang inihinto sa gilid ng kalsada ang sasakyan. Maingat siyang bumaba at pinagmasdan niya ang babaeng natutulog. Napakadungis nito. Nakaramdam siya ng awa para sa babae dahil halata sa aura ng mukha nito ang labis na paghihirap. Marahan niya itong ginising at hindi naman nagtagal ay nagising na ito. Nakatulala siya nitong tinignan. Baka sa mukha nito ang takot. Sorry kung pumunta ako dito sa kotse mo. Wala kasi ako mapagtaguan kanina eh. Kaya dito ako nagtago. Wika nito. Okay lang miss, pero teka, sinong pinagtataguan mo? Ang ex-boyfriend ko. Tipid nitong sagot sa kanya. Ha? Bakit mo naman pinagtataguan ng ex-boyfriend mo? Mahabang kwento eh, pero kailangan ko makalayo sa kanya. Dahil kung hindi, ay ikukulong na naman niya ako sa kwarto niya at pahihirapan. Nakaramdam siya ng awa para sa babae, lalo na't hindi nalalayo ang edad nito sa kanya. Gustuhin man niyang tanungin ang babae kung bakit ito kinukulong ng ex-boyfriend nito, ay hindi na niya tinuloy ang pagtatanong. Dahil sa awa ay iniuwi na lamang niya sa kondo ang babaeng nangangalang Hana. Mabuti na lamang at maluwag ang kondo ni Raven at may 2 itong kwarto. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Tatanawin ko itong utang na loob sa'yo. Wala yon. Ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon. Kung kailangan mo ng kausap ay nasa labas lamang ako. Salamat ulit. Alam mo ang bait mo. Kahit na hindi mo ako kilala ay tinulungan mo pa rin ako at pinatira dito. Pero natatakot pa rin ako eh.
Dahil baka madamay ka pa sa galit sa akin ni Jacob at yun ang hindi ko maaatim na mangyari. Kung i-report na lang kaya natin siya sa mga pulis? Hindi pwede, Claudette. Dahil lawak ni Jacob ang batas. At isa pa, malaki naman talaga ang kasalanan ko sa kanya kaya deserve kong parusahan niya. Pero hindi ko akalain na sa maling paraan niya yun gagawin sa akin. Pwede ko ba malaman kung bakit galit siya sa'yo? At anong ginawa mong kasalanan sa kanya para magalit siya sa'yo ng ganito katindi? Gustuhin ko mang ikwento sa'yo, Claudette, pero mas maganda na sigurong wala kang alam para hindi ka na madamay pa sa gulo ko. Masaya akong makilala ka at pakiramdam ko, pinagtagpo talaga ang mga landas natin. Ganon din ako sa'yo, Hana. Masaya akong natulungan kita. Nakangiti niya niyakap si Hana habang tinapik-tapik ito sa balikat. Nang makilala ni Raven ang babaeng tinulungan ni Claudette ay nakaramdam siya ng kakaiba sa babae. Pakiramdam na para ba matagal niya na itong kilala kahit hindi naman. Saan mo ba siya nakita? Sa kotsehan. Nung una nga kinabahan ako dahil baka patibong lamang yon. Tapos may mga kasama pala. Pero kahit ganon ay bumaba pa rin ako ng sasakyan at ginising ko siya. Mahabang kwento sa kanya ni Claudette. Kaya mahal na mahal kita dahil napakabuti ng puso mo. Sana makita yun ni Mama para matanggap niya na tayo bilang mag-asawa. Sana nga, Raven, pero may naisip akong gawin baka sakali matanggap na tayo ng Mama. Ano naman yun? Ano kaya kung hanapin natin ang kapatid mo? Mag-umpisa tayo sa hospital kung saan nanganak ang mama mo. Ginawa na nila yun noon. Nang malaman nilang hindi ikaw ang tunay nilang anak pero walang makapagsabi sa totoong nangyari. Wala naman sigurong masama kung muli nating hahanapin ang kapatid mo. Malay mo, ito pala maging daan para matanggap nila tayo. Sa bagay, may point ka dyan. Sige, payag ako sa gusto mo. Bukas na bukas din, uumpisahan natin ang paghahanap sa kapatid ko. Ginawa rin siya ng halik sa mga labi ni Claudette na kaagad naman niyang tinugon. Ilang sandali pa ay kapwa na silang walang mga saplot habang masaya nilang pinagsasaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Mahal na mahal kita at hindi ako magsasawang iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Bulong niya sa asawa habang patuloy niyang pinag-iisa ang mga katawan nila. Nang sumunod na araw ay magkatulong nilang hinanap ang kapatid ni Raven. Tulad na napag-usapan ay sa hospital sila nag-umpisa. Ngunit gaya ng inaasahan ni Raven ay walang makapagturo kung nasaan ang kapatid at kung sino ang nakapalitan ng anak ng mama niya. Nanlulumo nilang nilisan ang hospital. Habang nasa biyahe ay hindi mapakali si Claudette bagay na kaagad na napansin ni Raven. May problema ba, Han? Naiihi kasi ako. Pwede ba tayong tumigil muna dyan sa mall na yan? Turo ng asawa sa mall na madadaanan nila. Sure, ikaw talaga ang akala ko naman kung ano na. Umikot nga sila ng parking lot. Ako na lang ang bababa, maiwan ka na lang dito. Wika sa kanya ng asawa bago bumaba ng sasakyan. Okay, sige, bilisan mo na lang. Sang-ayon niya kay Claudette. Tagmamadali ang bawat hakbang na ginawa ni Claudette dahil ihing-hihi na talaga siya. Mabuti na lamang at hindi gaanong maraming tao, kaya maraming bakante. Nang matapos siyang gumamit ng restroom, ay may nakasabay siya na isang ginang na palakad-lakad na waring nahihilo. Mabilis niya itong nilapitan at dinaluhan. Pinaupo muna niya ito sa isang bakanting upuan. Nang tignan niya ang mukha ng ginang ay namumutla ito. Namumutla po kayo, ma'am. Gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa hospital? Nag-aalala niyang wika sa ginang. Okay lang ako, iha. Marahil ay napagod lamang ako sa kakaikot dito sa mall. Kaya ako nahilo. Nakangiti nitong tugon sa kanya at baka sa mukha ng babae ang kabaitang taglay nito. Sige po, ma'am. Kayo po ang bahala. Pero hindi ko po kayo pwedeng iwan na ganito ang kalagayan niyo. May sundo po ba kayo o kasama? Oo, may kasama ako na driver ko. Nasa parking lot siya. Kaya hindi mo kailangang mag-alala sa akin, iha. Mabuti naman po akong ganun, ma'am. Kapag kayo niyo na po, ay sabay na tayong pumunta ng parking lot. Alok niya sa ginang. Napakabait mo namang bata. Maswerte ang mga magulang mo sa'yo dahil nagkaroon sila ng anak na katulad mo. Nakita niya sa mukha nito ang lungkot. Opo, ma'am. Dahil kahit hindi nila ako totoong anak, ay mahal na mahal nila ako. Lalo na po ang papa. Kayo po, may anak po ba kayo? Huminga muna ng malalim ang ginang bago tumingin sa kanya at nagsalita. Mayroon, pero baby pa lamang nang mawala siya sa akin. Siguro mga kasing edad mo siya. Tulad mo ay babae rin ang anak ko. Malungkot nitong kwento sa kanya. Bakit po, ma'am? Ano po nangyari sa anak niyo? Bakit siya nawalay sa inyo? Pag-uusisapan niya sa ginang. Nawala siya sa hospital kung saan ako nanganak.
May kumuho sa kanya. Nakaramdam ng awa si Claudette para sa ginang habang nagkukwento ito sa kanya. Ang sakit pala ng sinapit niyo, ma'am. Sana po mahanap niyo na ang anak niyo. Walang araw na hindi ko pinagdadasal na sana magkita na kami ng anak ko. Na sana makasama ko na siya. Malungkot niya niyakap ang ginang. Naaawa siya rito dahil hindi nito nakasama ang anak nito. Parang siya, hindi rin niya nakasama ang tunay niyang magulang. Pero kahit ganon ay maswerte pa rin siya dahil napunta siya sa mabuting mga tao. Katulad ng ginang ay nangangarap din siya na makilala ang tunay niyang magulang at makasama ang mga ito. Sa oras na mahanap nila ang kapatid ni Raven ay ang mga magulang naman niya ang hahanapin niya. Nakilala niya ang ginang na si Mrs. Mercedes Aguinaldo Lim. Byuda pala ito sa asawang Chinese. Masaya sila naghiwalay ng ginang sa parking lot. Aaminin niya na magaan ang loob niya sa ginang at kung papalarin ay gusto niya ito ulit makita. Sino yung nakausap mo, Han? Si Mrs. Mercedes. Nakita ko kasing nahihilo kaya tinulungan ko na. Kawawa naman. Napakabait talaga ng asawa ko. Kaya mahal na mahal kita. Siyempre, proud na proud ako sa'yo. Alam mo, Han, ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya. Tapos hindi nagkakalayo ang kwento ng buhay namin. Kung ako ay nalayo sa tunay kong mga magulang, siya naman ay nawalay sa anak niya sa hospital nung baby pa. At hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakikita. Talaga? Oo, kaya siguro malapit ka agad ako sa kanya dahil pareho kami ng pinagdaraanan sa buhay. Saang hospital kaya siya nanganak, Han? Nakalimutan kong itanong bakit, Han? Ang sabi mo ay nawawala ang anak niya, nawala ito sa hospital. Hindi kaya siya ang tunay mong ina? Ha? Hindi pa naman ako sure, pero yun kasi ang pagkakaintindi ko sa kwento mo sa akin. Napaisip siya. Tama, may point si Raven, posibleng sige ng Mercedes ang kanyang ina. Dahil sa ideyang yon ay nakaramdam siya ng kasiyahan sa puso niya. The best ka talaga, Han. Ang talino mo. Naisip mo kaagad yon. Sana nga siya ang tunay mong ina, Claudette. Para makasama mo siya. At ako ang unang tao magiging masaya para sa'yo. Naluha na lamang siya sa winikang yun ni Raven. Hinawakan nito ang isa niyang kamay sabay hinalikan. Pagdating ng kondo ay naabutan nila naglilinis si Hana. Hana, hindi mo naman kailangan maglinis dito. Saway niya sa dalaga. Okay lang, Claudette. Wala naman akong ginagawa Saka napapagod na rin akong humiga at maupo maghapon dito. Ganun ba? Sige, bukas samahan mo kong hanapin ng kapatid ni Raven, ha? Para hindi ka mainip dito. Mabuti pa nga siguro, Claudette, para malibang ako kahit papano. Sige, at pagkatapos hanapin na rin natin ang tunay kong ina. Tunay mong ina? Bakit? Ampon ka ba? Tumango siya kay Hana bilang tugon. Pareho pala tayong naghahanap ng mga magulang Anong ibig mong sabihin na pareho tayong naghahanap ng magulang? Wala akong mga magulang, Claudette. Lumaki ako sa bahay ampunan. Ang sabi sa akin ni sister ay dinala raw ako ng isang babae doon. Naiwan daw kasi ako sa hospital. Gusto sana akong alagaan ng babaeng nakakita sa akin. Ang problema ay ayaw naman ng boyfriend nito. Kaya dinala na lamang niya ako sa bahay ampunan. Naisip ni Claudette na kahit nalayo man siya sa tunay niyang mga magulang ay maswerte pa rin siya. Dahil mabait na pamilya ang nakakuha sa kanya. Bukod roon ay naging daan pa para mahanap niya ang lalaking para sa kanya. Naawa siya para kay Hana. Dahil mukhang mahihirapan nitong mahanap ang tunay na pamilya. Lalo na't patay na pala ang babaeng nagdala rito sa bahay ampunan. Huwag ka mag-alala, Hana. Tutulungan kitang mahanap mo ang magulang mo. Basta manalig lamang tayo sa Panginoon, ha? Lahat ng dasal natin itutuparin niya. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko, Claudette. Tama ka, walang imposible kay God. Kinabukasan ay bumalik si Claudette sa mall kung saan niya nakita si Mrs. Mercedes. Gusto sana silang samahan ni Raven, ang kaso ay may biglaan nitong meeting. Naupo silang dalawa ni Hana sa isang upuan, habang palingalinga siya at hinahanap ng mga mata niya ang ginang. Ngunit sa halip na si Ginang Mercedes ang nakita ay ang mama Susana niya. Iiwas sana siya ngunit huli na dahil palapit na ito sa kinaupuan nila. Alanganin siyang ngumiti at nagmano rito dahil alam niyang galit pa rin ito sa kanya. Kamusta ka na, Iha? Wika nito sa mahinahong boses. Okay lang po ako, Mama. Kayo po? Ayos lang din ako. Masaya ako makita ka rito sa mall. Sa katunayan nga niyan ay galing ako kahapon sa kondo nyo pero wala kayo. Bakit po, Mama? May kailangan po ba kayo? Huwag tayo dito mag-usap. Gusto mo ba na kumain muna? Tumango na lamang siya sa mama niya bilang pagsang-ayon.
Pumasok sila sa isang restaurant at kaagad ito nag-order ng kakainin nila. Pinakilala niya rito si Hana. Naramdaman niya na nagustuhan nito si Hana dahil nakapalagayan kaagad nito ng loob. Nagulat pa siya nang humingi ito ng tawad sa kanya at sabihin nitong tanggap na nito ang relasyon nila ni Raven. Talaga mama? Tanggap niyo na ako bilang asawa ni Raven? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Sa totoo lang Claudette, nung una talaga ay hindi ko matanggap ang relasyon ninyo. Pero pinaintindi sa akin ng papa niyo, kaya pwede na kayong bumalik sa bahay. Salamat mama, hindi niyo lang alam kung gaano niyo ako napasaya ngayon. Salamat po na marami mama. Habang pauwi sila ng kondo ay hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi niya. Dahil tiyak na matutuwa si Raven sa ibabalita niya rito. Ang bait pala ng mama niyo Claudette dahil pati ako'y pinayagan niyang tumira sa bahay nila. Mabait naman talaga si Mama Susana, kaya lang naman siya nagalit sa amin ni Raven dahil nagkagustuhan kaming dalawa. Pero tapos na ang kabanatang yon dahil ngayon tanggap na nila na hindi talaga kami magkapatid ni Raven kundi mag-asawa na. Sana kasing bait rin ni Tita Susana ang tunay kong ina at kasing bait ni Raven na magiging kuya ko. At syempre, kasing ganda mo naman ang ate ko. Sabay pa silang nagkatawa ng dalawa ni Hana. Maya-maya pa ay sumeryoso si Claudette at tumingin kay Hana. What if ikaw ang nawawalang kapatid ni Raven? Kasi ang naisip ko lang, ang sabi mo sa akin, natagpuan ka ng babaeng nagdala sa iyo sa bahay ampunan sa isang hospital. Pero Claudette, maraming hospital dito sa Pilipinas. At isa pa, hindi ko rin alam kung saan hospital yon. Sayang Hana, pero sa tingin ko talaga ay malaki ang pag-asa na ikaw ang kapatid ni Raven. Dahil hindi nagkakalayo ang edad natin at pinagtagpo ang mga landas natin. Dahil konektado tayo sa isa't isa. Alam mo Claudette, kung sakalin tama ang hinala mo, ayoko na ang taong pinakamasaya dahil nahanap ko na ang tunay kong pamilya. Higit sa lahat, ang babait ninyo, lalo ka na Claudette, dahil tinulungan mo ako na walang pag-aalinlangan dyan sa puso mo. Dahil sa napag-usapan nila ni Hana ay kagad niya itong sinabi kay Raven at isang plano ang kanilang naisip. Sinabi nila kay Hana ang plano na hindi naman ito tinutulan. Kaya mabilis na nakuhanan ng blood sample ang dalawa. Sa tingin mo Han, si Hana na nga kaya ang hinahanap kong kapatid? Siguro Han, dahil yun ang nararamdaman ko at alam ko rin na kakaiba ang nararamdaman mo sa kanya. Marahil yun ang tinatawag na lukso ng dugo. Idagdag pa na alaw din si mama sa kanya kahit na unang pagkikita pa lamang nila noon. Sana nga, dahil ang tagal ng panahon na nawalay sa amin ng kapatid ko. Magtiwala lamang tayo sa ating nararamdaman dahil yun ang magdadala sa atin sa katotohanan. Makalipas ang 4 na araw ay dumating na ang DNA result na hinihintay nilang 3. Kinakabahan na binuksan ni Raven ang laman ng envelope. Binasa ito. Habang sina Claudette at Hana naman ay pigil ang paghinga. Ano Han, kumusta? Ano sabi sa result? Kapatid mo ba si Hana? Kinakabahan tanong niya sa asawa. Ibinigay nito sa kanya ang hawak ng papel. Mabilis niya itong binasa. Halos hindi siya makapaniwala sa nabasa. Naiiyak na niyakap ni Raven si Hana na ang ibig sabihin ay ito nga ang nawawala niyang kapatid. Ang ibig ba nito sabihin ay magkapatid tayong dalawa? Lakas loob na tanong ni Hana kay Raven. Oo Hana, magkapatid tayong dalawa. Ako ang kuya Raven mo at ikaw ang nawawala kong kapatid. Masayang pinagmasdan ni Claudette ang magkapatid. Masaya siya dahil pagkatapos ng mahabang taon na paghahanap ay natagpuan na rin nito ang tunay na kapatid. Tunay nga napakabait ng Panginoon dahil lahat ng hiniling niya ay tinupad nito. At sana, katulad ni Raven ay matupad din ang hiling niyang matagpuan ang tunay niyang mga magulang. Nang matapos ang madramang tagpo na magkapatid, ay kagad sila nagpasya na umuwi ng bahay para ipabatid sa mga magulang nila ang magandang balita. Masaya silang sinalubong ng mama at papa nila at niyakap ng mahigpit. Sa wakas, bumalik na rin kayo dito mga anak. Magiging masaya na ulit ang bahay na to. Naluluhang wika ng papa nila. Yes pa, at may surpresa kaming nakahanda para sa inyo. Ani ni Raven sa papa nito. Ano naman yon anak? Excited na singit ng mama nila. Nahanap na namin ni Claudette ang kapatid ko at kasama na namin siya ngayon dito. Sabay pa napatayo ang mag-asawa at nagpalingalinga sa paligid. Asan ang kapatid mo, Raven? Ani ng mama nito na hindi maitago ang tuwa sa mukha nito. Si Hana po ang nawawalan yung anak, mama, papa. Si Claudette na ang nagsabi sa mag-asawa. Sabay pa napatingin ang mag-asawa kay Hana habang nag-uunahang tumulo ang mga luha ng mga ito.
Habang busy siya sa panonood sa madamdaming tagpo ng pamilya niyang kinalakihan, ay yakap mula kay Raven ang natanggap niya. Nangyari ang lahat ng to nang dahil sa'yo, mahal ko. Ikaw ang naging daan para mahanap namin si Hana. Dahil ikaw ang nakakita sa kapatid ko at tinulungan mo siya. At ikaw din ang nakaisip na posibleng siya ang nawawala kong kapatid. Napakaswerte ko sa'yo, mahal, dahil may mabuti kang kalooban. Nakahanda kang tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kahit hindi mo alam kung mabuti pang may dudulot nito sa'yo. Proud na proud ako sa'yo, kaya mas lalo kita minahal. At walang minuto ang lalampas na hindi mo mararamdaman ang pagmamahal ko sa'yo. Napaluhan na lamang si Claudette sa tinurang yon ng kanyang asawa. Ikunento lahat ni Raven sa mga magulang niya na si Claudette ang naging daan para mahanap nila si Hana. Labis-labis ang pasasalamat sa kanya na mag-asawa, lalo na ang mama Susana niya. Salamat iha, dahil sa'yo makakasama na namin ngayon ang anak namin. Lahat na nangyari ay sinadya ng Panginoon dahil ito pala ang gusto niya. Ang maging asawa ka ng panganay namin. Mahal na mahal kita, Claudette. Anak na ang turing ko sa'yo mula noon hanggang ngayon at walang magbabago doon. Hindi ka lang basta-basta na manugang namin. Dahil kahit hindi ka galing sa amin ay tinuring ka naming tunay na anak. Dasal namin ng papa mo na sana mahanap mo na rin ang mga magulang mo para makumpleto ka na. Salamat po sa pagmamahal, Mama. At tama po kayo, makukumpleto lamang ako kapag nahanap ko na ang pinagmanahan ko. Bumalik na nga sila mag-asawa sa malaking bahay na labis na ikinatuwa ng kanilang mga magulang, lalo na si Hana. Na mga sumunod na araw ay halos araw-araw na nasa mall si Claudette. Nagbabaka sakaling makikita niya ulit si Mrs. Mercedes, ngunit palagi siyang bigo. Makalipas ang 6 na buwan ay masaya niyang inanunsyo sa lahat ang pagbubuntis niya. Tuwang-tuwa siya dahil simula nang malaman ng mama Susana niya na buntis siya ay wala na itong ginawa kundi ang bantayan at alagaan siya. Maging si Hana ay nahahawa na rin sa kanilang ina dahil bantay sarado din siya nito. Pagsapit naman ng gabi ay kay Raven naman siya bantay sarado. Nakayakap sa kanya ngayon ang lalaking kakatapos lamang nilang magniig. Mukhang malalim ang iniisip ng mahal ko ah. Hinihiling ko sa Panginoon na sana bago ako manganak ay makita ko na ulit si Mrs. Mercedes para malaman ko na ang totoo kung siya ba talagang ina ko o hindi para alam ko lang at hindi na ako umasa sa wala. Huwag kang mag-alala, kukuha na lang ako ng magaling na private investigator para mabilis ang paghahanap natin kay Mrs. Mercedes. Huwag na, kaya ko na tuhan. Kung talagang siya ang tunay kong ina ay magtatagpo at magtatagpo kami sa tamang panahon. Araw na linggo, kakatapos lamang nila magsimba nang maalala niya may nakalimutan siya sa loob ng simbahan. Ano ba nakalimutan mo, Han? Ako nang kukuha. Yung cellphone ko, Han, nailagay ko pala sa upuan. Okay, sige, ako nang kukuha. Dito ka na lang para hindi ka na mapagod. Thanks, Han. Habang hinihintay niyang bumalik si Raven, ay isang familiar na babae ang nakita niya. At hindi siya maaaring magkamali. Si Mrs. Mercedes ito. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan at nilapitan ito. Natuwa siya dahil nakilala kaagad siya nito. Salamat po, nakita po ulit tayo. Ang tagal ko nagbabalik-balik ng mall sa pag-aakalang babalik po kayo roon. Ganon din ako, iha, dahil may gusto kong sabihin sa'yo. Katulad niyo, Mrs. Mercedes, may gusto din akong itanong sa inyo. At sana tama po ang kutob ko. Na ako ang tunay mong ina? Nagulat siya sa sinabi nito, ngunit saglit lamang yon dahil kagad siya tumango sa ginang. Opo, ma'am. Ako nga ang tunay mong ina, Claudette. At katulad mo, nagpabalik-balik din ako sa mall. Pero bigo akong makita ka. Malungkot nitong kwento sa kanya. Talaga po? Kayo po ang tunay kong ina? Oo, anak. Naluluhan nitong tugon sabay yakap na mahigpit. Nang matapos sila magkayakapan na mag-ina ay naupo sila sa upuang naroon. Paano niyo po nalaman na ako ang anak ninyo? Dahil sa maliit na balat na nandyan sa kamay mo. Na makauwi ako, hindi ka na nawala sa isipan ko. Bigla ko naalala nung pagkasilang ko sa'yo. Yan ang unang napansin ko kaya hindi ako maaaring magkamali na ikaw ang anak ko. Ang sabi ko nga kapag hindi kita nakita bago matapos ang buwan na to, ay ipapahanap na talaga kita. Mahaba nitong salaysay na kinaantig ng puso niya. Walang pagsidlan ang sayang nadarama niya dahil sa wakas ay kumpleto na siya dahil alam na niya kung kanino siya nagmula. Upang masigurado, sumailalim din sila sa DNA test at walang duda, tunay nga silang mag-ina. Mabilis na lumipas ang mga buwan at naisilang niya ang kanilang panganay na anak ni Raven. Tuwang-tuwa ang mga magulang nila sa kanilang apo.
dahil halos mag-agawan pa ang mga ito sa pag-aalaga. Paano ba yan, mahal? Solo na natin ang kwartong to. Dahil wala dito si Baby Isla. Natatawa niyang kinurot sa tagiliran ang asawa dahil sa ngiti nitong may binabalak na naman. Ikaw talaga Han, kahit kailan ay bantay sa lakay ka. Kunwari inaiinis niyang wika rito. Bakit? Gusto mo naman kapag sinasalakay kita? Pilyo nitong tugon sa kanya na alam niyang may kahulugan yon para sa lalaki. Hoy Han, ang bibig mo baka may makarinig sa'yo, nakakahiya. Saway niya rito. Wala makakarinig sa atin dahil busy silang lahat sa apo nila. Kaya malaya nating magagawa ang gusto natin. Nahiiling na lamang siya sa kakulitan ni Raven. Kamuntik pa siyang mapasigaw nang kilitian siya nito sa batok. Sa bilis sumalakay ng asawa niya ay namalayan na lamang niyang isa-isa na nitong hinuhubad ang kanilang mga saplot. Mahal na mahal kita, mahal ko. Bulong nito habang sinasamba nito ang buo niyang pagkatao. Mahal na mahal din kita. Salamat sa Panginoon dahil dumating ka sa buhay ko. Kayong dalawa ni Isla ang buhay ko, mahal na mahal ko kayo.